Holy Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place? All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. All my life I surrender. I'll live for you. I'll live for you. Come on, tell him. 'Cause I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again.
in this place. Lord, we have come for you. We honor your presence, Jesus. We have come for you. We are here for you, Jesus. Oh, it's all about you. It's all for you, Lord. You're the reason that we're here. Good day everyone, Shabbat Shalom. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Ngayon po ay unang araw ng August 1st, 2020 and it's Saturday. Ang bilis po ng panahon. Kailan lamang tayo nang nagsisimulang magkaroon ng ganitong daily devotional? August na po. Ganyan na po kahaba ang ating daily devotional. At alam ko po na itong ministry na ito ay nakakatulong sa inyo, sa ating lahat. Tayo ay lumalago sapagkat araw-araw meron tayong tinatanggap na salita ng Diyos. Araw-araw ay merong panalangin tayong tinatanggap. Araw-araw meron tayong declaration na binibigkas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kumusta po ang bawat isa sa inyo? At patuloy nating binabati, hindi ho natin nakakalimutan ang lahat ng mga sumusubaybay, all our followers, ng ating mga taga-Amerika, Canada, Europe, Middle East, Australia. Okay, meron tayo sa Africa. May sumusubaybay sa Africa. Of course, dito po sa buong Asia, ang lahat ng mga bansa na meron tayong mga sumusubaybay sa ating daily devotional. Maraming salamat po. At kapurihan po para sa Diyos ang lumalaking bilang ng sumusubaybay nitong ating daily devotional. Ito po si Bishop Rene Alog po at ako po uli ang magbibigay ng mensahe para sa araw ng Sabado. At manalangin po muna tayo. O aming Ama, in the name of your Son Jesus, we come before you today, Father, thanking you again because this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, for this day is holy to you. Thank you, Lord God, dahil naniniwala kami na meron kang gustong iparating sa amin sa tagpong ito. Bukas po ang aming puso, ang aming kaisipan, ang aming katauhan, mangusap ka sa amin. At pinapanalangin ko ang sino mang may mga sakit karamdaman ngayon, lahat ng mga mahal namin sa buhay na may mga sakit karamdaman, hinihiling po namin ang inyong pagpapagaling sa kanila. Ang inyong protection din sa aming lahat, lalo na po itong global pandemic ng COVID-19. Lord, cover us with your blood, cover us with your protection. Ilayo mo kami sa anumang panganib at anumang karamdaman. Salamat po, Panginoon, sa pangalan mo Jesus. Amen and Amen. Praise God. So, ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga is still continuation po ng series natin patungkol sa faith. At hindi tayo lumalayo sa Bible character na ginagamit natin
para ilarawan ang ibig sabihin ng pananampalataya. Walang iba kundi si King Jehoshaphat. Ang aking title ngayon ay Acting in Faith. Acting in Faith. At mula sa title na yan, mga minamahal, ay ang ating key passage na babasahin, medyo mahaba-haba ng konti, sapagkat ito ay hango sa Hebrews chapter 11 verses 1 to 24. So 24 verses po ang aking babasahin sa NIV. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. By faith, Abel brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith, Abel still speaks even though he is dead. Verse 5, by faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. By faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. Verse 8, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith, he made his home in the promised land with a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. And by faith, even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful who had made the promise. And so from this one man, and he as good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky and as countless as the sand on the seashore. All these people were still living by faith when they died. Ganda po ng sinabi. Ano po? Verse 13. And I like this verse. All these people, meaning lahat yung mga pangalang nabanggit sa naunang pagkakabasa, all these people were still living by faith when they died. Kinamatayan nila ang namumuhay sila sa pananampalataya. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. People who say such things show that they are looking for a country of their own. If they had been thinking of the country they had left, they would have had opportunity to return. Verse 16 now. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has
prepared a city for them. By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had embraced the promises was about to sacrifice his one and only son. Even though God has said to him, "It is through Isaac that your offspring will be reckoned." Verse 19, Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from death. Verse 20, by faith, Isaac blessed Jacob and Esau in regard to their future. By faith, Jacob, when he was dying, blessed each of Joseph's sons and worshipped as he leaned on the top of his staff. 22. By faith, Joseph, when his end was near, he spoke about the exodus of the Israelites from Egypt and gave instructions concerning the burial of his bones. 23. By faith, Moses' parents hid him for 3 months after he was born, because they saw he was no ordinary child, and they were not afraid of the king's edict. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. At if you will continue the reading up to verse 40 po itong chapter 11 ng Hebrews, pero kinat ko na po sa verse 24. Ano ho ang napansin ho ninyo sa lahat ng mga Bible characters na nabanggit sa ating pagbasa? Sinasabi po lahat doon, by faith, by faith, by faith. Sila ay naging righteous by faith, by faith, by faith. Yung ating mga forefathers, ang tawag ko diyan ay Hall of Faith or Hall of Fame. Okay? Yung walang faith, of course, saan sila ililista? Hall of Shame. So, yung ating mga ninuno po ay they were made righteous because of their faith in God. At yan po ang pinag-uusapan natin, acting in faith. So, babalikan natin yung istorya po ni King Jehoshaphat. Related po sa pananampalataya ulit, acting in faith. Kung ang Diyos ay sinabi sa buong Juda, alam po natin istorya, 2 Chronicles chapter 20, kung ang Diyos ay sinabi sa buong Juda, narinig ko ang inyong mga panalangin, at ako ang bahala sa inyo. I will take care of everything. Akong bahala sa lahat. Umuwi na kayo at gawin ninyo ang inyong mga regular routines or business as usual. Anong klaseng sukat ng pananampalataya ang pwedeng i-require sa kanila? Virtually none. Wala pong pananampalatayang kaugnay sa kanilang tagumpay kung ang sinabi ng Diyos sa Juda, sapagkat haharap sila ng malaking hamon, may 3 hukbo na nagsama-sama upang lumusob sa Juda. At sa ating pong literal na pangunawa ay talagang maubos po ang Juda, sapagkat napakalaki itong 3 hukbo na nagsama-sama, ang Moabites, Ammonites, and yung mga taga Mount Seir. Kung ang pangungusap ng Diyos, if the Lord had told Judah, I have heard your prayer and I will take care of everything, you just go back to the regular routine of business as usual. What measure of faith would that have required? Virtually none. Wala po. They would have done so without a moment's hesitation.
walang ano yun. Wala na silang ibang gagawin kundi sumunod na lang. O wala na pala tayong gagawin. Bahala na lahat si Lord. So tulog na tayo. Let's do the usual routine. At si Lord na bahalang humarap sa tatlong hukbong lumulusob sa atin. Every blessing, ang nais ko pong i-point out dito mga kaibigan, every blessing that we receive from God comes to us through faith. Okay? Kaya, mas pinili ng Diyos. Well, pwede namang gawin ng Diyos actually yun. Na wag na kayong lumabas, wag na kayong pumunta sa desert of Tekoa, gawin na ninyo ang inyong mga trabaho, pumunta kayo sa inyong mga farms, alagaan niyo yung mga tupa, alagaan niyo yung mga pamilya ninyo. Ako nang bahalang humarap sa palusob na tatlong army. Ito ay vast army. Ako nang bahala. Ano na ito? Picking apples na lang kayo. Well, kung kayo po ay taga-Juda, talagang uwian na. Hindi na natin kailangang makita. Pero hindi po yun ang sinabi ng Diyos. Kailangan i-test yung kanilang faith. Kung naniniwala ba talaga silang tunay sa Diyos ng Israel. Kaya ang sabi ng Diyos, tomorrow, bukas, you march out to the desert of Tekoa and face your enemy. Tapos sinabi na niya yung pagkasunod-sunod ng mga gagawin niya. Ako ang lalaban sa inyo, manunod na lang kayo, pero dapat nandun kayo para ma-experience ninyo ang miracle na aking gagawin. Kaya ang tinutukoy ko ngayon, ang bawat blessing na tinatanggap natin, mga minamahal, na galing sa Diyos, ay napapasa atin dahil may element ng faith. Lahat ng hingin natin dapat may element ng faith. Lahat ng gusto natin makamtan, huwag nating alisin ang element of faith. Meaning to say, talagang si Lord kaya naman niyang ibigay lahat eh. Si Lord kaya naman niyang lutasin lahat eh. Bakit kailangan pa niyang pahirapan tayo? Sapagkat gusto niyang tayo mismo ay may kwento. Sapagkat nakita natin kung paano niya ginawa. So, naintindihan niyo po, every blessing that we receive from God comes to us through faith. We are saved by faith. Di ba? Pati ang kaligtasan natin ay bunga ng grasya at pananampalataya. Maliwanag po yan sa Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace we are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Gift of God ang ating kaligtasan. Hallelujah. Ano pa? Maliban sa we are saved by faith, we are healed by faith. Kung sino man ang nangangailangan ng kagalingan sa kanilang mga sakit at karamdaman, hindi ito darating. Okay? Hindi pwedeng mag-manifest at magpakilala ang Diyos na siya ang Jehovah Rapha. Okay? Siya ang the great physician, the great healer, na kailangan para mag-manifest yung kanyang pagiging healer at pagiging great physician ay magkakaroon ng karamdaman. At kapag sino man ang may karamdaman na may pananampalataya sa Diyos, na ang Diyos ay pwedeng magbigay ng kagalingan, magmamanifest ang kagalingan, dahil ang kagalingan ay bunga pa rin ng pananampalataya sa Diyos. Regalo po yan. We live by faith, mga kapatid, nabubuhay tayo sa pananampalataya. Ang araw-araw nating pakikibaka, we live by faith. We live by faith and not by sight. Amen? Matulog lang tayo, pero maniniwala tayo na bukas pa kakainin tayo ng Diyos. At sa pananampalataya na yan, makikita ng iyong mga mata kung paano nagpo-provide ang Diyos
ng mga pangangailangan natin. Na-bless nga ako sa isang in-upload sa wall sa Facebook, nakalagay doon. Ilang buwan na tayong, 4 o 5 buwan na tayong naka-quarantine. Pero ni isang araw, hindi tayo lumibang kumain. Praise God. Alam niyo, nabasa, maliit lang po mga eksenang yan. Ako, madali akong ma-please eh. Maliit lang pong salita yun, pero oo nga no, di natin nakita yun na kahit walang activities, walang action masyado, walang income masyado, pero hindi naman nagkukulang ang Diyos. Hindi nga lang siguro madali ang pagdating, pero at least dumadating sa panahong kailangan natin. Kasi ito yung panahon, alam niyo itong pandemic na ito, ang daming tinuturo sa atin ito. Ang daming pananampalatayang binild nitong pandemic. Ang daming nanawagan sa Diyos sa panahong ito. So we live by faith. All things come to us by faith. Tandaan niyo po yan. I have seen so many people struggle for faith. Napakarami pong akong mga na-witness, mga nakita na nag-struggle sila sa pananampalataya. Some feel if they tell themselves often enough that they have faith, that eventually it will become a reality. Oh, basta umasa ka lang, nandiyan na yan. You can say, I have faith, may faith ako, may faith ako. From now until your last breath, and it will not increase the measure of your faith. Amen? Dahil ang faith, hindi sa iyo. Ito ay regalo ng Diyos. Alam niyo ho, ang kasabihan, no? Patungkol sa pananampalataya. Ito ay isang eye-opener ng tens of thousands of people around the world concerning faith. And ito po yun. Faith is a fact, but faith is an act. Okay? Faith is a fact, but faith is an act. If you want something to repeat over and over again, try that one until it really sinks in. Dapat maunawaan natin, mga minamahal, na yan po ang pananampalataya. Hindi tayo binibigyan ng anumang bagay na hindi niya hinahayaang ma-experience din natin ang challenge, yung test ng faith natin. Ay, yung binasa nga po natin, lahat yun. Yung nasa Hebrews chapter 11 verses 1 to 24, marami po yun. Hindi ko lang binasa up to verse 40. Pero yun yung mga ninuno natin na naging matuwid dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil lumakad sila sa pananampalataya. Dahil hindi sila nag-waver sa kanilang faith sa Diyos. Mga minamahal. Si Jehoshaphat could have heard the word of the Lord through the prophets and said, we believe. Okay? Pwede nung ibalita sa kanya ng tao na may parating na posibleng danger na magdala sa kanila ng total defeat. Pero at the same time, meron ding pangungusap ng Diyos sa pamagitan ng propeta. So pwedeng sabihin niya, we believe the word. But if they do not do what was told them, they would not be acting on their belief or their faith in the word. Kaya nga, faith is a fact, but faith is an act. Okay? Kahit na po ang daming pangako ang ating mga narinig, kung hindi natin i-absorb, paniniwalaan lahat yun by faith. Kasi minsan kaya tayo nadadali sa area ng faith. Kasi pinapairal natin itong pangako ng Diyos. Itong aking sirkumstansya.
hindi siya compatible. Ang sabi ng Diyos, i-bless kita, hindi ka magkukulang, ako ang provider mo, pero ang sitwasyon ko ay taliwas sa pangako. Ang dami kong pangangailangan, ang daming hindi ko alam kung saan ko kukunin. Alam niyo ho, kaya minsan, kahit mga Kristiyano guilty dito. Alam naman natin na maaring hindi natin alam lahat ang pangako ng Diyos sa Biblia. Ang sabi ng mga scholars, there are at least 7,000 promises, God's promises, na pwede nating i-claim na nakasulat sa Biblia. Pero pwedeng nakasulat siya. And we believe lahat ng mga promises na yan. Pero it's another thing na i-act natin yung ating belief. Meaning to say, handa tayong dumaan sa proseso para mag-manifest yung mga promises ng Panginoon. Kasi gusto natin shortcut lahat. Gusto natin the fastest way lahat. Give me, give me, give me. Kung kaya ba ni Lord yung give me, give me, give me? Yes. Kaya niya yan. Madali. Create nga niya ang mundo. Wala siyang puhunan. Di ba yung binasa natin? Na-create niya ang mundo. Nagkaroon ng visible creation out of nothing. Okay? Wala siyang naging puhunan. Wala siyang naging materyales para mag-create ng kanyang na-create. Diba? Yun ang nabasa natin sa Hebrews 11. Na yung lahat ng creation ng Diyos ay galing sa wala. Wow! Praise God! Kung yung Diyos na gumawa nag-create nitong lahat ng bagay na nakikita ng ating mga mata, na nagawa niya itong lahat ng ito, na wala siyang pinanggalingan, walang puhunan, walang kapital, walang pinagmulan, walang material na ginamit, at nakapag-create siya ng something out of nothing. Well, yung nga yun Ano pa kaya ang hindi niya kayang gawin? Pero kailangan lang hawakan mo yung mga pangako niya na yon. At kung pag hinawakan mo na yung mga pangako na yon, anuman ang proseso na ilagay sa ating harapan para ma-fulfill, maging reality yung ating hinihingi sa Kanya, willing tayong dumaan. Sapagkat ang tinuturo ko ngayon ay acting in faith. Hindi po pwedeng, Lord, ikaw naman ang provider. So, upo na lang ako rito dahil ikaw naman ang provider. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng faith. Okay? Ang ibig sabihin ng faith, siya ang provider. Pero, kailangan meron tayong paniniwala na may susundin tayong paraan para yung belief natin na siyang provider ay mangyari. Amen? Okay, yung ang sabi nga nung isang istorya sa isang simbahan ay meron pong nakapaskil. Merong isang announcement na nakalagay sa wall na mag-ingat kayo, ingatan ninyo ang inyong mga pitaka. Biruin mo, simbahan yan ingatan ninyo ang inyong mga pitaka. Baka akala ng katabi nyo ay yan na yung sagot ng kanyang panalangin. Meaning to say, habang nakapikit yung mga tao, nakita niya yung pitaka ng katabi niya. Matagal na pala siya nagpe-pray ng financial provision. Ano sabi niya? Lord, ito na yung sagot ng panalangin ko. Hindi ganun. Hindi pananampalataya yon. Sapagkat gusto natin shortcut May paraan si Lord. Amen? Ang paraan niya, maniwala ka sa salita niya, i-act mo yung salita niya. May action. Si James, sinabi niya, faith without action is dead. Ang pananampalatayang walang gawa. Akala ko ba lahat ng faith ay galing sa Diyos? Totoo po yun.
Hindi ko binabawi yung salita ko. Ang pananampalatayang meron tayo ay galing sa Diyos. Pero i-act natin yung pananampalataya na yan. Kung tamad tayo, kahit na alam pa natin lahat ang promises ng Diyos, kahit 7,000 alam mo na, memorize mo na lahat ang promises ng Diyos, tamad tayo. Mag-a-apply din naman yung salita ng Diyos na ang tamad, huwag pakainin. Di po ba? Hindi pwedeng alam ko yung 7,000 promises at wala akong gagawin. Di po ba? Naniniwala ka bang ikaw ay magiging prosperous sa buhay? Dahil pangako ni Lord yan? Amen. Okay. So anong gusto ipagawa sa'yo ni Lord? Magnegosyo? Negosyo ka. Kung yun ang gusto ipagawa ni Lord sa iyo, sa negosyo mo, doon matutupad yung pangako ng Diyos. Doon mafulfill yung promise niya na prosperity. Hindi pwedeng nakaupo lang tayo at i-claim natin na i-claim. Sapagkat ay may mag-a-apply ding verse dyan. Ang tamad, huwag pakainin. So, I believe na ako ay magpa-prosper dahil promise ni Lord yan. Pero anong paraan na yung prosperity na promise ni Lord ay mag-materialize? Okay? Magtrabaho ako, magnegosyo ako, di ba? So, i-fulfill niya yung promise of prosperity. I hope na naintindihan niyo po ang ibig kong sabihin. So, pwedeng si Jehoshaphat, narinig niya ang word of the Lord through the prophet and said, we believe. But if they did not do what was told them, kung hindi nila gagawin kung anong sinabi sa kanila, march out tomorrow, pwede mag-justify si Jehoshaphat. Siya naman pala ang lalaban eh. Ano pang kailangan naming, bakit pa kailangan naming mag-march, pumunta sa disyerto para manood ng pagtatagumpay? Siya naman pala ang lalaban. Dito na lang kami sa Judah at Jerusalem at balitaan na lang kami pagtapos na ang pagtatagumpay ng Diyos. Diba? Pero hindi yun ang naging action ni Jehoshaphat. Naniwala siya sa mensahe ng Diyos, sa pangako ng Diyos na magtatagumpay sila, na ang Diyos ang lalaban sa kanila, pero kailangan silang nandun sa mismong eksena ng paglalaban-laban. Amen? So they could hear his mighty prophecy and be greatly inspired, knowing that the Lord had answered the king's prayers. But if they did not act, it would be all for nothing. Kahit sinabi na lahat ni Jehoshaphat sa mga taga-Juda, hindi tayo maaano, hindi tayo masasaktan, hindi tayo matatalo, hindi tayo mawawala, dahil yun ang sabi ng Diyos sa kanyang propeta na ipinarating sa akin. Pero kung hindi nila inaksyonan yung instruction, punto por punto, na pinagagawa ng Diyos sa kanila, walang nangyari. I believe in acting on the Word. We need to act the Word. The greatest revelation in the world is worthless unless it motivates you to do something about it. Kahit na anong lalim ng revelation ang na-pick up mo sa iyong pag-aaral ng Biblia, sa iyong pakikinig ng devotional, hope hour, midweek service, Sunday service, D-group meetings, kahit na anong revelations pa ang tinanggap mo, kapatid, kapag hindi ito ang nag-motivate sa atin, yung mga revelation na yan, para isagawa, to do something about it, sayang, wala pong saysay yun. Okay? I am not interested in tickling people's ears. I want to see people moved by the Holy Spirit, kung ano ang tinuturo sa kanila ng Holy Spirit. Acting in faith. Faith
is a fact, but faith is an act. Amen? Sa lahat ng revelations, lahat ng pangungusap ng Diyos, lahat ng pangako ng Diyos ay magmamaterialize lang lahat yan kapag sinunod natin yung proseso na gusto niyang ipagawa. Anong pinagawa niya kay Jehoshaphat? Tomorrow, go out, march to the desert of Tekoa. Face your enemy. Okay? But the battle will not be yours. The battle will be mine. So ano yung kasunod natin nun? Put your battles in the hands of God. Okay? Tapos na-witness nila ang deliverance ng buong Juda at Israel. So yan po ang pinapaliwanag natin, mga minamahal. Amen. I hope and pray na meron kayong natutunan sa ilang sandali ng ating pagpapaliwanag. Gagawa na po tayo ng ating declaration. Ito po ang ating declaration. Let's say, today, I will pursue the enemy, not in my own strength, but in the power of the Holy Spirit. Amen. One more time. Today, I will pursue the enemy, not in my own strength, but in the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Praise God. So yan pong ating declaration. At naniniwala ako, mga kapatid, na kung iaak lang natin lahat, kung gagawin lang natin lahat ang ipinagagawa sa atin ng Diyos sa pamagitan ng pananampalatayang galing din sa Kanya, mararanasan natin ang tagumpay, mararanasan natin ang victory, ang success, ang prosperity sa buhay natin. Ang daming pangako ng Diyos, pero alamin natin kung anong gusto niyang gawin natin every step by step, point by point. Then we will experience His bountiful blessings. Amen? So, magandang araw sa lahat. Ngayon po ay Sabado. Meron pa rin tayong Hope Hour mamayang 1:30. Pero, mamayang gabi ay magpe-prepare na tayo para bukas naman yung ating Sunday service. Amen. Ito po ang inyong kasama sa pananampalataya, ang lingkod ng Diyos, Bishop Rene Alog po. Shalom! Breaking off every chain and the fear that held me, I refuse to agree with the lies they told me. I take up my position.